Aabot sa 21 pamilya at mahigit 20 istruktura ang apektado matapos ipatupad ang demolition order sa ilang kabahayan sa barangay Quezon Hill proper sa Baguio City. Noong Miyerkules, naghain ng kahilingan ang mga apektadong residente para sa karagdagang 17 araw na temporary restraining order upang pansamantalang mapigilan ang demolisyon habang hinihintay ang desisyon ng korte. Ayon kay Sam, isa sa mga residente ng lugar, doon na nanirahan ang kanyang pamilya matapos ang 7.8 magnitude na lindol noong 1990. Aniya, inilipat umano sila sa lugar ng isang samahan na tinatawag nilang urban poor at doon na sila nanatili sa loob ng mahigit 3 dekada. Nagpatayo po kami ng bahay po doon sa place na syempre galing sa urban poor, so we trusted them na hindi namin alam na may may-ari or may na-titled na pala yun. So ang alam lang namin is galing sa gobyerno, kaya nagpatayo yung mga magulang at mga kamag-anak namin doon. Samantala, inaprubahan ng isang sangay ng Regional Trial Court ang motion for reconsideration na inihain kaugnay ng kaso. Sa inilabas na kautusan, inatasan ang mga opisyal at kawani ng Cibao na pansamantalang ihinto ang pagpapatupad ng Demolition Order No. 11 Series of 2026 sa loob ng 20 araw, mula Hunyo 15 hanggang Hulyo 5, 2026. Gayunpaman, ibinasura ng korte ang kahilingan ng mga residente na palawigin pa ang naunang TRO. Sa panayam kay Engineer Donald Gasib, Head ng Investigation and Demolition Division ng Cibao, sinabi nitong ang kanilang mandato ay ipatupad lamang ang demolition order at wala silang kapangyarihang magbigay ng relocation sa mga maaapektuhan. Dagdag pa niya, hindi dapat magpatayo ng bahay sa lupang hindi pagmamay-ari. Mandate lang kada kami pag-demolish sa data. And since time immemorial, ita-revision dito sa government of Baguio. Otherwise, tayo, it might invite more squatters. Perhaps also all of us will see in tayo tayo squat, di ba? Kaya tadi itu gaya PTC mo ito education tayo is squatan kung nato. So that is a lesson to all of us is lesson to magpagamit during the conference ng hanggang na bagi, ang tagabing na mapapangal pagpatando. Umaasa naman ang mga residente na magkakaroon ng maayos na kasunduan sa may-ari ng lupa na si Gregory Lim upang maiwasan ang kanilang tuluyang pagpapaalis. Ayon sa kanila, marami sa mga pamilya ang mahigit 30 taon nang naninirahan sa lugar at handang bayaran ang bahagi ng lupang kanilang tinitirhan kung magiging abot kaya ang halaga nito. Hinihiling lang po namin is makita siya at ma-prove naman po na siya yung may-ari ng lupa. At sana yung presyo naman na kaya namin kasi hindi naman po kami mayaman. Ang gusto lang namin ay ipaglaban din yung siguro yung time na nagstay kami doon sa place na in good faith na hindi naman namin to kinuha lang na pinatayuan lang, binigay naman ito ng urban poor na sinabi nila na pwede kaming tumira dito. Siyempre si urban poor hindi naman magbibigay yan ng lupa na alam niyang title, di ba? Sinabi rin nilang wala na silang ibang malilipatan sa lungsod sakaling matuloy ang demolition. Wala po kasi yun lang naman po yung place na that we called home for the longest time. Ito yung place na dito namin nagkaroon kami ng hope na magkakaroon ng bahay. Pero sa isang iglap, tinanggal lang nila, sinira lang nila. So for now wala po kasi yun lang naman talaga yung place na masasabi naming bahay namin. Sa ngayon, naghihintay ang mga apektadong pamilya sa susunod na hakbang ng korte habang nananatiling suspendido ang pagpapatupad ng demolition order hanggang Hulyo 5. Ven Pongsila para sa mata ng Agila Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.